Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bunao. Taong 1956, Doña Carmen, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, maraming baryo pa sa Doña Carmen ang talaga namang nasa mga liblib na lugar. Hindi roon basta-bastang napapasok ng sasakyan dahil ang mga daan kung hindi baku-bako, sadyang matatarik. Ang maayos lang noong baryo ay yung baryong nasa pangunahing kalsadang kinukumpuni pa lamang noon ng gobyerno. Hindi pa yun sinisemento, kundi inaayos pa lang. Wala ring ilaw sa lugar, kaya ang gamit lang noon ng mga taga roon, mga gasera at sulo. Ayon kay Bunao, tuwing maglalakad ka noon sa kahabaan ng kalsada, marami kang masisilayang sulong may siga sa tabi mismo ng pintuan ng mga bahay-bahay. Hindi ka rin makakakita ng mga tsinelas sa labas dahil sa sikat na sikat noon ang istorya tungkol sa mga aswang na gumagala tuwing gabi. Dagdag pa niya na, noong mga panahong yon, marami talaga ang nabubuhay sa takot. Isipin niyo na lang, alas 5 pa lamang ng hapon, madalang na ang mga taong naglalakad sa kalsada. Kadalasan mo rin noong makikita ay yung mga magsasakang papauwi pa lang galing sa bukid na sinasakahan nila. Kaya naman alam ni Bunao ang tungkol sa mga bagay na yan ay dahil sa araw-araw silang pumupunta sa baryo upang magbenta ng mga gulay. Takot na takot man silang magkapatid sa tuwing ginagawa nila ito. Alam nila sa kanilang mga sarili, wala silang magagawa kundi sumunod sa utos ng kanilang mga magulang. Hindi naman noon gaanong nag-aalala ang kanyang ama sa kanila dahil bago sila umalis ng pamamahay, pinapahiram sila nito ng isang pangontra. Wala siyang kaide-ideya ukol sa bagay na yon, pero base sa salaysay noon ng tatay niya, pangkaligtasan ang agimat na pinahiram nito sa kanila. Ang nakakapagtaka lang, kung titingnan mo ang bagay na yon, wala ka namang masisipat na espesyal. Maliban kasi sa mga papel at batong inilagay sa supot, binabalot din yon ng tatay niya ng telang pula sa oras na pinapahiram yon sa kanila. Kung iisipin, wala talagang kakaiba sa bagay na yon. Ni hindi nga siya nakakaramdam ng kung ano sa oras na hawak niya ito. Kaya kahit gano'n ang sinasabi ng kanilang ama ukol sa bagay na yan, di pa rin sila nagpakakampante sa kadahilanang alam nilang totoo ang mga aswang. Nakakita na kasi siya ng isa sa mga nilalang na yon, kaya naniniwala talaga siya. Ayon sa kanya, noong nangunguha sila ng gulay malapit sa bahay nila, may nasipat siyang isang baboy na bigla na lamang tumayo. Hapon nun, kaya hindi ito gaanong napansin ng kapatid niya. Kahit nga siya, inakalang may kinukuhang bunga lang ang baboy sa punong tinayuan nito. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto, dahan-dahan na niyang nakikita ang pagkakaroon nito ng kamay na kaparehas ng sa tao. Nang makapagpalit anyo na ito, agad naman niyang nalanghap ang isang napakabahong amoy, dahilan para mabaling sa isang bagay ang kanyang paningin. Sa muli niyang pagkasilay sa kinaroroonan ng nilalang, hindi na niya ito nakita. Magmula noon, kapag nagkukwento ang tatay niya ukol sa mga aswang, naniniwala talaga siya. Minsan nga, nakakapikunan niya pa ang kanyang mga kapatid kapag tinatawanan lang nito ang kwento ng tatay nila. Sa loob ng 2 taong pagbebenta nila noon ng gulay, araw-araw silang pumapanhik sa baryo ng may pag-iingat. Bagaman walang nangyayari sa kanila, sinisigurado pa rin ni Bunao na makakauwi sila sa kanilang tahanan bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Para naman magawa ito, kinakailangan nilang umalis sa baryo nang hindi lumalagpas sa alas 3:30 ng hapon. Wala rin siyang pakialam kung hindi naubos ang kanilang paninda. Gawa ng sa isip-isip niya, makakabawi pa naman sila sa mga susunod na araw. Ang kaso lang, kahit anong pag-iingat nilang magkapatid,
sadyang hindi nila maipagkakaila ang matinding panganib sa baryo. Unang linggo ng Marso ng taong 1956, pumanhik silang magkapatid sa merkado. Maaga pa sila noon, gawa ng araw yon ng saudan. Habang nakalatag ang kanilang paninda sa gilid ng daan, may bumili sa kanilang isang matandang lalaki na napakalalim ng paghinga. Namimili lang yon ng mga gulay pero parang hinihika na. Sa kanya namang pagmamasid, napansin naman niyang lahat ng gulay na hinahawakan nito, pasimple nitong inilalapit sa kanyang bibig na parabang meron yung doong ibinubulong. Noong una hindi pa siya kumbinsido. Pero nang magkatitigan sila ng matanda, doon na niya unti-unting napapansin ang pagbuka ng bibig nito. Hindi niya naririnig ang mga katagang ibinubulong nito sa mga gulay pero alam niyang meron yung ginagawang kakaiba. Dala naman ang pag-aalala ni Bunaw. Dali-dali naman niyang binawi ang hawak nitong gulay, sabay wika roon ng, "Bibili ho ba kayo? Pasensya na manong ha, pero kanina pa kasi kayo pumipili. Pwede naman namin kayong bigyan. Magsabi lang kayo. Nakikiusap ho ako. Umalis na muna kayo dyan sa harapan ng paninda namin. Marami na kasing mga mamimiling dinadaanan lang ang aming pwesto." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman siyang napaatras. Nang masipat niyang ngumisi ito, kung saan doon niya nasilayan ang mga nangingitim nitong ngipin. Isipin ninyo, wala namang sira ang ngipin ng matanda pero napakaitim nito. Pagngisi nga nito sa kanya, unang tumambad ay yung 4 na pangil nitong parang sa aso. Bahagya ring namula ang mga mata nito, kasabay ng mahina nitong pag-angil bago tuluyang tumabi. Makalipas pa ang ilang minutong pag-amoy nito sa mga gulay nilang dala, bigla naman yung sumagot sa kanya gamit ang malalim nitong boses. "Wala kang paggalang sa nakatatanda sa'yo, iho. Sino ba ang mga magulang mo? Bakit hindi ka naturuan ng magandang asal?" Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong umalis, bit-bit ang 2 bunga ng sayote. Nang masipat naman yon ni Bunaw, hindi na niya ito pinansin pa upang hindi na yun bumalik sa pwesto nila. Pagkalayo naman ng matanda, inakala naman ng kanyang kapatid na baliw ito, pero naniniwala si Bunaw, hindi ganon ang matandang yon. Malakas ang kanyang kutob, matino ang pag-iisip nito, subalit nasisiguro niyang meron itong kakaiba sa katawan. Upang hindi naman maapektuhan ang kanilang paninda, ipinagpatuloy nila ang pagbebenta hanggang sa mga lahati na ang dala nilang gulay. Kinahapunan, nang mapansin naman niyang papasapit na ang 3:00, dali-dali naman niyang inutusan ng kanyang kapatid na tulungan na siya nito sa pagliligpit ng kanilang mga gamit at paninda. Maya-maya pa, paglagay naman nila ng mga ito sa kangga ng kanilang kalabaw, minabuti naman nilang magpahinga saglit para naman kahit papaano makita rin nila ang kagandahan ng paligid. Habang nakatambay sila noon sa isang tabi, muli na namang binalot ng matinding pangamba itong si Bunaw. Nang masipat nito ang matandang nakasagutan niya na naroon sa isang tindahan, nakikipag-usap sa 2 matandang babaeng kaharap nito. Panay din ang ginagawa nitong pagbaling ng paningin sa kanila, indikasyon na kabilang sila sa pinag-uusapan ng 3. Nang mapansin naman niya ang bagay na yon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kapatid na umalis na. Hindi na rin kasi siya noon mapakali, kaya minabuti na lamang nilang umuwi ng maaga. Habang binabagtas naman nila ang daan, doon na nila napag-usapan ang tungkol sa kanilang pagmamadaling makauwi. Kadalasan kasi, nagtatagal pa sila noon sa baryo para maghanap ng mga dilag na kanilang tipo. Yun lang kasi ang kanilang bisyo na siya namang pumapawi sa kanilang pagod sa buong maghapong pagtatrabaho. Pero sa mga oras na yon,
Labis talaga ang pagtataka ng kapatid niya dahil sa pagmamadali niya. Nang marinig naman ni Bunawang tungkol dito, inabisuhan naman niya yung sumunod lang sa halip na magreklamo. Siyempre, dahil sa nakatatanda siya, wala namang nagawa ang kanyang kapatid kundi sumang-ayon sa mga nais niya. Makalipas pa ang 1 oras na pagbaybay ng daan sakay-sakay ng kanilang kalabaw, narating na nga nila ang kanilang tahanan sa gilid ng malawak na kapatagan. Pagbaba naman nilang dalawa, agad naman niyang hinanap ang kanyang ama para kausapin ito ukol sa mga nangyari. Maya-maya pa, pagsilay naman niya ritong nag-aayos ng mga tanim nila, agad naman niya yung nilapitan sabay wika doon ng, "Tay, may nangyari ho sa amin kanina sa baryo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero may nakasagutan akong aswang. Lahat ng description nilang naikwento niyo sa amin, nasaksihan mismo ng 2 mata ko." Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, bahagya naman yung natigilan sa ginagawa nito. Senyales na naniniwala yon sa kanyang mga pahayag. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inakbayan, sabay sagot sa kanya ng, "May napansin ba kayo kaninang sumusunod sa inyo? Mga huni ng hayop na hindi pangkaraniwan? May narinig ba kayo?" Dahil sa sinabi nito, agad naman doong inilahad ni Bunaw na purong mga huni lamang ng ibon ang kanyang narinig. Sa isip-isip niya, normal lang naman ito, lalo pat gubat ang dinaanan nila. Dagdag pa niya na wala naman siyang napansing sumusunod dahil ilang ulit din niyang pinakiramdaman ang bawat parte ng daang kanilang tinahak. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang hindi madaling matunugan ang mga aswang. Nabanggit din ito sa kanya, hindi malabong sundan sila nito, gawa ng nasisiguro ng kanyang ama, hindi papalagpasin ng matanda ang ginawa niya. Mariin din itong inilahad na para makaiwas, mas mainam na wag na muna silang magtinda sa baryo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang sumunod na lang. Sa isip-isip niya, mas mainam na nga ang ganon, para naman kahit papaano magkaroon sila ng oras sa kanilang pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang sinamahan ng kanyang ama patungo sa kangga ng kanilang kalabaw kung saan naroon ang mga natira nilang paninda. Pagbaba naman niya noon ang sakong pinaglalagyan niya ng mga ito, agad namang tumambad sa kanila ang mga nabubulok na sayote at iba pang mga gulay na kakagapas lang nila kaninang umaga. Halos lamog na talaga ang paninda nilang yon, na parabang nakaimbak yon sa isang tabi sa loob ng 1 linggo. Dahil sa kanilang mga nasilayan, doon na rin tuluyang nakumpirma ng kanyang ama na nilason nga ng matanda ang kanilang paninda. Maya-maya pa, nang akmang ililigpit na yon ng kapatid ni Bunaw para itapon, narinig naman nila ang kanilang ama na magtanong sa kanila ukol sa dami ng mga gulay na kanilang naibenta. Nagkaroon kasi yon ng malakas na kutob na maaaring may lason ang mga gulay na naibenta nila sa kanilang mga parokyano. Pagtatapat pa nito na, sa puntong yon hindi lang sila ang nalalagay sa alanganin, bagkus maging ang mga pamilya ng mga taong nakakain nito. Nang marinig naman ni Bunawang tungkol dito, agad naman niyang inalala yung mga mukha ng taong bumili sa kanila. Karamihan din kasi sa mga ito matagal na nilang parokyano, kaya aminado siyang kilala na niya ang mga taong yon. Matapos naman niyang mailahad ang pangalan ng bawat isa sa mga ito, doon na unti-unting binalot ng takot ang kanyang ama, gawa ng karamihan sa mga taong yon, sa kanila lang bumibili. Kung sakali mang may masama roong mangyari, paniguradong isa sila sa mabubuntunan ng sisi. Alam din itong hindi yun magiging maganda para sa kanila. Gawa ng unang-una, di naman sila kilala ng mga kamag-anak nito. Hindi rin sila naninirahan sa baryo, kaya mataas ang posibilidad na paghinalaan sila nito ng kung ano-ano.
Para naman maiwasan ang ganoong pangyayari, nagpasya ang tatay niya na muling bumalik sa baryo kinabukasan. Isasama rin siya nito sa pagpunta roon para naman madali niyang maturo yung mga parokyano nila. Matapos naman nilang mapag-usapan ng tungkol sa bagay na yon, agad naman silang pumasok sa bahay, bitbit ang ilang piraso ng dahon ng okra. Isa-isa yung ibinigay sa kanila ng tatay nila para isuksok sa kanilang mga tagiliran. Siyempre, dahil sa utos yun ng kanilang padre de pamilya, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magtanong. Alam na kasi ng mga ito ang ugali ng kanilang ama sa oras na hindi nila sinusunod ang nais nitong mangyari. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, nagsindi sila ng isang malaking siga sa bakuran ng bahay nilang malapit lang sa pinto. Habang nagpapahinga na rin noon ang mga kapatid ni Bunaw, tahimik lang namang nakaupo sa sala ang tatay nila. Hawak-hawak ang sundang nitong 2 oras na hinasa. Dahil sa nataon naman noong hindi pa siya dinadalaw ng antok, nagdesisyon naman siyang tumungo sa kinaroroonan nito para makipag-usap. Kahit kasi inilahad na nito sa kanya ang lahat, aminado pa rin siyang marami pang katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Dagdag mo pa rito ang pagiging aligaga niya na para bang may nararamdaman siyang mangyayari noong gabi. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman siyang umupo sa tabi nito, hawak-hawak ang isang maliit na gasera. Pagsilay naman ito sa kanya, inabisuhan naman siya nitong magpahinga na, lalo pat maaga silang aalis kinabukasan. Ngunit, nang marinig naman yon ni Bunaw, sapilitan naman niyang ibinaling ang atensyon nito sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Ayon sa kanya, bakit nag-aalala ng husto ang kanyang ama sa kanilang mga parokyano, gawa ng may mga albularyo namang malalapitan ng mga ito sa baryo. Dagdag pa niya na, karamihan sa mga bahay sa lugar na yon, bendisyonado ng simbahan, kaya kailan may hinding-hindi yun mapapasok ng demonyo. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, laking gulat na lamang niya nang biglang tumingin sa kanya ang tatay niya, sabay sagot ng, "Hindi lahat ng simbahan sa Diyos at hindi lahat ng relihiyon may basbas ng Ama. Tandaan mo, karamihan sa kanila kapisanan ng mga demonyo. Mag-iingat ka sa iyong paniniwala, sapagkat kapag bulag ang umakay sa iyo, sabay-sabay kayong mahuhulog sa impyerno. Yan ang dahilan, anak, kung bakit lumaki ka sa pamilyang to na walang kinikilalang relihiyon." Dahil sa sinabi nito, mas lalong dumami ang mga palaisipang hindi niya masagutan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, maraming bagay yung inilahad sa kanya na halos hindi naman niya noon maunawaan. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, bahagya naman silang napatahimik nang marinig nilang umalulong ang mga alaga nilang aso. Kasabay ng alulong na yon ay ang pagrinig naman nila ng mga kalabog sa likurang bahagi ng bahay nila kung saan may maliit na pinto patungong kusina. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman sila roong pumunta at pagsilay nilang nakabukas na ang pinto, doon nila nasipat ang kapatid niya na hawak-hawak ng isang nilalang na may malalapad na pakpak at buntot. Pagsilay naman doon ang kanyang ama, walang takot naman yung sumunggab pero bago pa man ito makalapit, nagawa ng makalipad papalayo ng nilalang. Sa isang iglap, nawala yon sa kanilang mga paningin na siyang naging sanhi upang bumalik sila sa sala para kuhanin ang mga naiwan nilang gamit. Bago rin nila nilisan ang kanilang tahanan, ipinagbigay alam nila sa kanyang ina ang kanilang gagawin nang sa gayoy hindi yun mag-alala. Sa pagbagtas naman nila ng daan, maigi naman nilang sinunda ng malalakas na kumpas ng pakpak na naririnig nila sa langit. Halos kalahating oras din nilang binaybay ang daan patungong baryo hanggang sa masipat na nila
ang paglapag ng nilalang sa bubong ng isang bahay na nasa entradang bahagi nito. Upang hindi naman sila matunugan ng nilalang, mabilis nilang tinahak ang daan papalapit dito. Pagdikit naman nila sa dingding, tahimik naman nilang sinilip ang loob kung saan doon nila nakita ang mga aswang na nagpapalit anyo. Ayon kay Bunaw, kapag nagpapalit anyo ang mga ito, para itong mga ahas na nagpapalit ng balat. Dahan-dahan din ang proseso nito, kung saan habang ginagawa nila ang pagpapalit anyo, nalalagas ang mga balahibo at laman ng nilalang na kanilang ginayahan. Matapos naman itong masilayan ni Bunaw, agad naman siyang nagbigay abiso sa kanyang ama na tumungo sa bahay ng manggagamot na malapit lang sa lugar na yon. Ngunit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong tinutulan, gawa ng may posibilidad na mabulabog ang mga aswang kung sakali mang may lumapit doong tao na may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga bagay na yon, agad naman yung pumanhik sa parte ng bahay kung saan naroon ang isang maliit na pinto. Dahan-dahan nila itong binuksan at nung maikalas na nila ang trangka nito, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, "Dito ka lang. Magbantay ka ng maigi. Kapag may nakita ka, kumatok ka ng 1 beses." Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, tumangulang naman siya habang dahan-dahang nagkukubli sa mga talahib na nakapalibot sa lugar. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na siya binalot ng takot sa katawan nang makarinig siya ng mga nilalang na umatungal sa loob ng bahay na yon. Walang patid din ng mga kalabog ng mga natutumbang aparador, indikasyon na nakikipagbununa sa mga ito ang kanilang padre de pamilya. Hindi naglaon, narinig naman niya yung tumatakbo papalabas, kaya ang ginawa niya sa pilitan na niyang binuksan ang pinto. Sa sobrang pagmamadali rin nila noon, nagkandaiwan-iwan na ang mga gamit na kanilang dala. Maya-maya pa, nang marating na nila ang masukal na kakahuyan ilang metro mula sa bukhanan ng baryo, agad naman silang pumasok sa lutuan ng kopra para magtago. Napakadilim sa lugar na yon pero pinagtiyagaan talaga nila roong manatili. Alam kasi nilang hindi yun masisira ng mga nilalang, kaya nasisiguro nilang yon ang pinakaligtas na lugar na pwede nilang mapagtaguan. Habang nagbabantay sa bukhanan nito ang kanyang ama, panay naman ang pagbulong niya sa kanyang kapatid, gawa ng napapansin niyang nanginginig ang buo nitong katawan. Hindi niya rin yun mapatigil sa pag-iyak na animoy matindi ang pangyayaring nasaksihan nito sa loob ng tahanan ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, habang abala sila sa pag-uusap, muli na naman silang napatahimik nang may marinig silang kumpas ng pakpak na dahan-dahang lumalapag. Sa isang iglap, naramdaman nila ang pag-ikot sa kanila ng mga aswang, kung saan rinig na rinig naman nila ang pag-uusap ng mga ito. May mga pagkakataon ding sinusubukan itong bungkali ng lupang kanilang pinagtataguan, pero dahil sa matibay ito, hindi nila yun magawa. Yung lutuan kasi ng kopra, matibay talaga ang lupang inuhulma rito dahil tuwing nagluluto, naiinitan yon. Para ring simento ang tigas nito, kaya kahit bareta, hindi ito basta-bastang masisira. Nang mapagtanto naman yon ng mga nilalang, sa halip na pasukin sila nito sa loob, nagdesisyon itong tapunan sila ng mga tuyong balat ng nyug. Pagkasindi naman doon ng mga nilalang, mabilis naman yung lumayo sa lugar, gawa ng para sa kanila nakamamatay ang paglanghap ng usok nito. Nang mapagtanto naman yon nila Bunaw, agad naman silang lumapit sa kanilang ama para tumulong. Nataon kasi noong tuyong-tuyo ang mga balat ng nyog, kung kaya't paglapat doon ng apoy, mabilis siyong nasunog. Segundo lang din ang dumaan nang binalot ng makapal na usok ang loob ng lutuan ng kopra. Ayon sa kanya,
Mamatay-matay na sila noon sa loob pero hindi pa rin sila sumuko. Kahit nakakahawak na sila noon ng baga, patuloy lang naman sila sa paghawi nito hanggang sa makalabas na sila. Pagkapang naman nila sa tabi ng lutuan, ipinagpatuloy pa rin ng kanyang ama ang pagsusunog upang hindi na makabalik pa ang mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon naman sila ng sapat na panahon para makatakas sa lugar. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, halos hindi na nila mawari ang emosyon na kanilang nararamdaman. Yung ama nila, kahit hindi nagsasalita, alam nilang punong-puno na ng takot sa katawan. Gayunpaman, dahil sa yun lang ang kanilang maaasahan, hindi yun nagpakita ng kahinaan sa harapan nilang magkapatid. Pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman silang nagsunog ng balat ng nyog bago pumasok. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ang tensyon, doon pa lamang nila napansin ang damit ng kapatid at tatay niya na punong-puno ng dugo. Huli na rin niyang nalaman na ang bahay palang pinasukan ng kanyang kapatid ay katayan ng mga aswang. Sa loob nito, nagkalat ang mga labi ng taong hindi na makilala. Napakakapal din ng dugo sa loob nito na siya namang naging palaisipan para sa kanila. Kung ganun kasi ang kalagayan ng bahay na yon, bakit hindi yun naaamoy tuwing umaga? Nabanggit din ng tatay niya na 2 sa mga parokyano nila ang nakita niya sa loob, nakasabit sa isang malaking bakal na may parang kawit na disenyo. Wala na ring buhay ang mga ito dahil mula sa kanilang likod, tumagos ang talim ng bakal na yon sa kanilang mga dibdib. Pagtatapat pa ng tatay niya, maswerte na lamang sila noon dahil nataong iisang bantay lang ang nasa loob ng katayan. Yon ang naging daan kung bakit nailigtas niya ang kapatid ni Bunaw. Ang hindi lang nito inaasahan ay yung mga aswang palang nagbabantay sa labas ng bahay na yon. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, halos manuot naman sa kanyang buto ang takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Sa puntong yun kasi, napagtanto niyang malaking samahan pala ng mga aswang ang kanilang nabangga. Para naman makaiwas, minabuti nilang wag na munang bumalik sa baryo. Magmula noon, nabuhay ang kanilang pamilya gamit lamang ang bunga ng kanilang pagpapagal. Kapag wala silang kanin, ipinapapalit nila rito ang saging at iba pang mga bungang kahoy. Madalas din silang naninila at tuwing hapon nililikom nila sa bakuran nila ang sangkaterbang balat ng nyog para sunugin buong magdamag. Isipin ninyo, 3 taon itong ginawa nila Bunaw bago sila makaramdam ng katahimikan sa lugar kung saan sila nakatira. Sa paglipas ng taon na yan, abot langit naman ang kanilang pasasalamat dahil hindi na sila napagbalingan ng galit ng mga aswang. Subalit sa kasamaang palad, kabaliktaran naman ang nangyari sa kanilang mga parokyano. Gayunpaman, hindi na yon sakop ng kanilang konsensya, lalo pat kagaya ng mga ito, biktima lang din naman sila. Hanggang sa pagtanda ni Bunaw, ni minsan hindi niya nakalimutan pa ang minsang pagpunta nila sa bahay katayan ng mga aswang. Buong buhay niya rin bitbit ang takot sa kanyang isipan na baka maulit na naman ang ginawang ritual ng mga ito sa proseso lang ng pagbulong sa gulay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang hirap din ng sinabi ni Bunaw sa dulo, no, na parang hindi na nila kargo konsensya yung mga parokyano nila. Pero in the first place, alam nila na gano'n na yung nangyayari. 'Di ba? Pero hindi ko alam kung nagtinda pa sila
after nung nakita nilang ginagawa yun ng aswang sa mga paninda nila. Kasi kung nagtinda pa sila, makasarili sila nun. Pero nung nakita nilang ginagawa yun ng mga aswang sa paninda nila, tapos hindi na sila nagbenta, pagiging makatao yun. Kaya tama rin yung sinabi ni Bunaw sa dulo na labas na sila kung ano nangyari ron. Kasi nakita nila, nakapagbenta na sila eh. 'Di ba? So, medyo 50-50 ako sa side ni Bunaw. Kasi unang-una, alam naman na natin itong lahat, na kapag paninda mo ay pagkain, obligasyon mo bilang ikaw yung may-ari na malinis dapat yung tinitinda mo. Kasi pagkain yan eh. Hindi naman basta bara-bara ka na, sige, lagay mo yan dito, takpan mo lang ng ganito, kahit magkakaiba na yung takip, halo-halo na yung lasa. 'Di ba? Sa ulam to pinapaliwanag ko tungkol sa ulam. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Lalo pa rito mga sariwang gulay. 'Di ba? Hindi naman basta-bastang kakamay-kamayin mo yan, lalamugin mo yan. 'Di ba? Syempre dapat meron kang pagmamahal tsaka pag-aalaga. Dapat dun pa lang nung nakita niyang hinahawakan na tapos di naman bibilhin, dapat automatic pinaalis niya na yun eh. 'Di ba? Pero di naman natin din masisisi si Bunaw. Baka gusto lang rin magkaroon ng benta. Kaya gaya nga ng sabi ko, 50-50 sa akin to sila Bunaw. Pero yung part sa kwento na to na nakarating sila sa katayan ng mga aswang, sobrang nakakakilabot yun. 'Di ba? Lalo na kung kayo yung nasa sitwasyon. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.